President Aquino reiterates his administration's commitment to generate more jobs for the Filipino people. The president spoke before workers at the Integrated Microelectronics Incorporated compound in Laguna. He visited 3 semiconductor and electronics companies in that province, drawing attention to the industry considered as among the growth drivers of the economy. Rocky Ignacio reports. President Aquino visited Filipino workers in various electronic and semiconductor plants in Laguna Province this Labor Day. The president's inspection is part of government's efforts to ensure the country's rise from poverty by providing more opportunities to Filipino workers. The chief executive met workers at Testec Incorporated in Calamba, Alliance Mansol Incorporated, and Integrated Microelectronic Incorporated at Technopark in Biñang City. Matibay po ang paninindigan ng inyong pambansang pamahalaan ay pagpatuloy ang magandang takbo sa inyong pong sektor. Hindi po natin dadaanin sa tsamba ito. Planadong paglago ang ating pakay. Noong Oktubre ng 2013, nailatag na po ng DTI at CAP ang updated electronics roadmap ng ating bansa. 3 landas po ang nililinaw ng roadmap na ito. Una, ang product innovation na sisigurong kakayanin na natin makipagsabayan sa paglikha ng makabagong teknolohiya. Ikalawa, ang pagpapalakas ng inyong manufacturing capability. At ikatlo, ang paghanap ng solusyon sa mga isyong kinakaharap ng inyong industriya. The president assured better services from the government due to continued reforms in governance. At ngayon higit pang nagbubunga ang mga reformang ipinapatupad at ipapatupad natin, tiyak na dadami ang mamamayang mabibigyan natin ng mas komportableng pamumuhay. Kaugnay po nito, patuloy po natin pag-iigtingin ang pagkalinga at pagkaloob ng serbisyo sa Pilipino. Ang nais natin, masigurong hindi na babalik pa sa dating kalagayan ang ating mga kababayan. Sakaling tumama muli ang anumang sakuna. The president was happy to be out of town, not to visit areas damaged by calamities or other form of disasters like the killer quake in Bohol, but to see progress in government strategy to create more jobs. Kaya naman po, ngayong araw ng paggawa, doble ang nararamdaman kong tuwa. Mayroon na akong pagkakataong lumabas sa Maynila, hindi para tumugon sa krisis o sakuna, ngunit para personal na makita ang magandang balitang bunga ng ating mga programang upang paramihin ang pagkakataon para sa mga Pilipino. Sa simula pa lang po ng ating panunungkulan, tinukoy na natin ang tunay na mga problema upang makapaglatag ng tamang solusyon. Halimbawa po, noon, laging nai-report sa atin ni Secretary Linda na maraming naiiwang bakanting trabaho sa PhilJobNet dahil sa job skills mismatch. Ano po ang ating naging tugon? Noong 2011, inatasan na natin ang DOLE, CHED at DepEd na makipag-ugnayan, siyempre kasama po ang TESTA, sa ating mga negosyante upang tukuyin ang kanilang mga pangangailangan. At sa gayon ay madagdagan ang mga may hanap buhay. Wala po tayong sinayang na oras sa paglalatag ng mga hakbang upang masigurong ang mga bakanting trabaho sa merkado ay pupunuan ng mga graduate natin na pagsasanay. The government also focused on measures to enhance labor sector through trainings under TESDA. Datos na po ang nagpapatunay sa tagumpay ng TWSP. Noong 2013, sa 130 na scholar na sinanay ng Testec, 113 na po ang may trabaho ngayon. Dito po sa inyo, sa IMI, sa 100 scholar na binigyan kaalaman ng iyong programa, bawat isa sa kanila ay may trabaho na. At sa 400 na scholar naman po na dumaan sa training ng AMI, 400 din ang may trabaho na. Tingnan naman po ninyo, ginawa lang natin ang tama, tapat at maayos lang tayong nakipag-usap sa investors at ang resulta, 91.43% employment rate ng buong semiconductors and electronics industry. Konti na lang po ay maabot na natin ang 100%. Patunay lang po itong kapag binigyan mo ng sapat na pagkakataon ng Pilipino, talaga naman magpapakitang ginas siya tungo sa sariling at sa kabayang pag-asenso. The president told laborers that the reforms could have been introduced earlier if better leaders were elected. Kung pwedeng noong pa man ay nagawa na ang mga pagbabagong ito sa ating bansa. Subalit dahil sa mga pinunong mas inuuna o inuuna ang sariling interes, matagal tayong nasadlak sa malubhang kahirapan at katiwalian. Hanggang sa nagkaisa nga po at sama-samang nanindigan ang mga Pilipino para sa pagbabago. Dito nga po sa inyo, nagpapasalamat ako.
Dahil hindi man ako tubong Laguna, ay ginawa po niyo akong number 1 noong 2010. Noong 2007, number 4. Pero okay lang po yun. 12 yun. Ang pakiusap ko po, kung naniniwala kayo na tama ang ating ginagawa, kung ayaw ninyong mabaliwala ang maganda nating nasimulan sa tuwid na daan, piliin natin ang mga susunod na pinunong magpapatuloy at higit pang magpapayabong sa ating mga naipunlang reforma. Piliin natin ang karapat-dapat upang maging permanente ang malawakang transformasyong tinatamasa na ng ating lipunan. The President is joined by cabinet members led by DOLE Secretary Rosalinda Baldos and TESDA Director General Joel Villanueva. Villanueva said Budget Department report under the Aquino administration, 62% of scholars who finished their trainings at TESDA were immediately hired compared to 28.5% in 2008. For the People's Television, Rock Ignacio.